Good morning mga bay. Ngayon ito yung pangatlong araw sa biyahe namin papuntang dito sa Matnog Fort, no? So yung Hino pinauna ko na dahil alam ko talagang maabutan ko din. So kanina doon sa Erosin pahinga ako saglit, parang titiklop na talaga yung mata ko. So mga bay, ito mayroon lang akong konting tawag ito, i-share sa inyo kung ano ba yung mas malakas, ito bang NX pagdating sa ahon o yun bang yun bang tawag nito, yun bang T7H. Parehas lang 430 mga bay, no? Mayroon lang akong konting i-share sa inyo ang pagkakaiba. So ang karga natin ngayon, dalawang backhoe 922 at saka 920. Malaki. Kaya sa sarapan yung makikita nyo, yan yung 922. Malaki yan mga bay, ha. Sa likuran is yun yung 920. At ito, dito tayo ngayon sa sigsag. Unang ahon dito sa papuntang Matnog. At ang gamit nating gear ngayon ay kwartalo. Tapos, ayun nga, tulad na sinasabi ko, ano ba yung mas malakas? No, ano bang mas difference sa T7H at saka dito sa Ho NX, no? Parehas ng 430, parehas lang ng planetary. So, para sa akin mga bay, ito share ko lang, no? Kasi nahawakan ko na yung T7H, scraper lang. Sa mga kapwa natin, mga tracker na upod ng galing, no? So, yung mga bashers natin dyan na mga ubod ng galing, yan, disclaimer lang ito, ha, huwag niyong husgahan kasi para sa akin lang to, compilation ko lang to. Ito mga bay, dito sa NX, pagdating sa ahon-ahon, hindi ko masasabi talagang kaya niyang pagsabayan kahit T7H, no? Sa ahon lang mga bay, no? Sa ahon lang. Kasi dito sa NX talaga, sa NX, iba siya sa T7X. Kanina, yung ahon dito sa Erosin, yung unang ahon, sa T7H, ayan, T7H kaya kong umahon doon ng Permira High. Doon lang sa kagitnaan na sa kagitnaan na ng bundok. Ang ahon na yun, saka pa siguro ako kagitan. So malapit na talaga doon sa ahon na yun. Saka pa ako maggambyada ng Quintalo. Kundi kaya kwartalo kung sakaling may video sa Quintalo. Pero itong T7H, itong NX, sorry, ano talaga mga bay, dito pa lang sa baba. Sa baba pa lang, kahit anong jing mo, bigyan mo ng gusto ng makina, RPM, talagang siya, hindi siya talaga katulad sa T7H na kaya niyang dalhin ang truck Permira High dun sa pagliko na yon, nakabuylo ka na Permira High na makarating doon sa malapit sa tuktok, no? Parang na vulkan, hindi niya kayang dalhin mga bay. Talagang masasabi ko mas malakas ang T7H sa ahon-ahon. Pero ito, ano pa bang disadvantage ko dito? Ano pa bang ko dito masasabi ko sa itong truck na to? Pagdating naman sa katulad dito sa gaitong karga mga bay, na dalawang karga, nakatingala siya, nakaganyan siya. So talaga, isa na din yan sa problema. Yung matawag ito, mabibitin ka o di kaya kukulkul yung gulong mo, katulad dun sa Tatimuna, nakumulkul kami kasi naka-overhang siya. Alam niyo kung bakit?
dahil magaan ang ulo nito. Mas magaan ng 2 tons to kaysa doon sa mas magaan ng 2 tons to kaysa T7H. Yung T7H kasi 17 tons yata, 15 tons. Ito kasi parang 13 tons lang yata ang gross weight ito. So, mas magaan to konti. Kaya ito, pag mabigatang karga na, may tendency kang kahit planetary to, iyuyugyug ka nito at matagtag to. No, ngayon bago pa, medyo okay pa ito. Pero pag nagkatagalan na, medyo yung ano ba, abot na to ng 5 years. Wala paggamit, no? Wala pagkuha dun sa mismong kasa. Masasabi ko matagtag to. So ngayon, permirahay tayo. Naka-tertiary tayo kanina. Ito. Dito sa permirahay na to, sa ahon na to, pangalawang ahon to mga bay. Sa T7H mga bay, kaya kong umahon dito na yung permirahay na aabot dun sa pagliko na yan. Lagpas sa pagliko. Yan, dito. Tingnan natin kung kaya niya. Yan sa pagliko na yan. Hindi pala. Kaya palang umahon sa T7H hanggang doon sa pagliko pa sa kabila. Pangalawang liko, pero ito hindi mga bay, di kaya talaga Kaya pag ganyan, kwartalo kagad tayo. Kasi talagang hindi kaya. Ito pala sa T7H pala, kaya ditong umahon ng permirahay. Yan pagliko na yan. Hanggang doon pa nga sa taas, kaya pa basta lang talaga, may buylo lang talaga doon sa baba na yon. Pero ito wala talaga. Yan, tsaka naramdaman ko na yung gulong na parang kukulkul siya Ayan, kasi overhang tayo. Overhang, yung tawag ito, parang nakatingala itong tractor head natin. Ayan, ito yung mga disadvantage dito sa NX kaysa sa T7H. Pero ano ba ang maganda dito, advantage dito sa NX? Ang NX kasi mga bay, para sa akin, mas patipid kunti ito ng diesel kumpara sa T7H. Kasi ang T7H napakaluger talaga yon. At itong kala ko mag-overshoot tong ano na to sa patrol na yun, sa patrol. At saka pangalawa, pagdating sa patag mga bay, mas matulin ito. Kung mapalo ito ng 115 kph sa patag. Kaya itong nakagandahan ito ang advantage sa sa T7H Itong NX ito yung advantage sa T7H. Kasi ang T7H mga bay, sa patag hanggang 90 lang talaga ang palo sa speedometer mo. Hindi na talaga yan tataas. Hindi na tataas ng 92. Wala na yan. Hanggang 90 lang talaga. Minsan nga yung iba 80 lang, 85 lang. Yung sa akin 85 lang yung sa akin. 90 pala, 90. So dito sa T7H permirahay, pag nakabuylo tong kaya na iahon ng permirahay dito. Ito. Ano pa yun mga bay? Partida pa yun. Ang hila mo nun ay girder pa. Di ba? So, ito, magaan lang tong lubid na to kumpara sa girder. Kasi ang girder, 50 footer yun Saka malapad yun. Ito, 33 footer lang to. Kasama na yung bustik. Kaya, ang masasabi ko, pagdating sa ahonan talaga, mas maganda yung, para sa akin mas prefer ako dun sa mas okay ako dun sa T7H talaga. Pero pagdating sa patag, dito ako. Dito ako sa pagdating sa patag kasi parang kukulpul na naman tayo. Delikado tong karga ko mga bay. Tong biyahe ko ngayon, kung tag-ulan-ulan dun sa Atimunan, delikado talaga. Baka, ewan ko lang, hindi ako makahon, kasi kahapon naka-atras pa nga ako, hindi ako nakahon kasi kukulpo lang yung gulong. Ayos, di ba? Gapang-gapang, kaya naman. Pero gusto mo talagang gusto mo talagang ito kasi ang mga bay, disadvantage ito. Disadvantage ito kasi sa T7H pag sa ahon, ang T7H sa ahonan, kaya niyang ibigay kung ano yung gusto mong takbo na track. Kasi mas malakas na sa ahon. Kumpara dito kasi, ito kasi mag-alalay ka lang dito
Di mo, kumbaga, kung sa T7H, nasa quinta ka na o sixta low ka na, ito, nasa kwarta low ka lang dito. Kasi, mas, ano siya, mas mahina sa unan talaga. Pero pagdating sa patag, ay okay naman talaga yun. Pangalawa, yung T7H mga bay, hindi siya matagtag. Hindi siya matagtag kumpara dito. Kaya ito kasi, kaya matagtag to, halos parehas lang kalaki sa Shackman to. Hindi lang halos, parehas lang talaga kalaki sa Shackman. So, ayan, kita mo, dito pa ako nakakabiyada. Samantalang doon sa T7H na yun, tayo na. Kaya ako sa Permira High. Dalawang karga din. So, ito na. Lusong na tayo sa sigsag. Hindi tayo mamirwiling mga bay kasi yung gulong ng trailer natin hindi ko in-adjust. So, mahina ang preno ng trailer natin. Hindi ko, sinadya ko na rin hindi sinadjust yan kasi gawa ng mga bay, gawa ng mabigat ang karga natin. Persado, persado kasi kung adjustan ko yan, iinit yan, sasabog yan talaga kasi ang trailer natin persado. Kaya mas pinili ko na lang na ang traktor ang malakas kumapit kaysa sa trailer. Hindi naman basta-basta sa city yan mga bay dahil loaded tayo, no? Ayun. Okay. Nagluloko na namang exhaust ito, hindi na naman gumagana yung exhaust ay. Ayun yung plastic na yan, nandito naabutan pa natin yung hino. Uy! Sunset! Sunrise! Sakit sa mata. Wala, nagluluko talaga ang exhaust. Wala na namang exhaust. Wala na namang exhaust. Naku, ito na nga. Abutan pa rin natin to. Pero ayos lang. Talaga. Wala na namang exhaust. Ito yung mahirap sa huwo mga bay. Kaya yung mga marunong talaga na mga operator o yung bibili ng huwo, ayaw nilang electronic. Kasi ito pa nga lang sa ito, napaka-importante itong exhaust. Wala wala. Hindi ko magana. Yan wala. Plastic na yan. Diba? Nakano lang tayo, Permira High lang tayo. Ayun yung isa. Pero kita nyo naman yung karga niya, dalawa ha. Pero ang gulong sakto lang talaga. Kaya nasa 33 tons o 35 tons yata yung bigat ng karga niya. Kaya yan kaya yan. Ako ang maghila niyan. Yung biyaheng Davao ngayon, ako ang hihila niyan. Wala talaga, wala na namang exhaust. Panggapang lang talaga to. Panggapang lang talaga sila. Believe din ako sa driver na to.
Alam nyo mga bay, maraming mga driver na mga bata pa. Ito bata pa ang driver nito, pero believe ako, hindi siya kaskasiro. Kumbaga, hindi siya tawag ito, hindi siya katulad sa ibang mga driver nito na bata pa, jahat sa Lubila. Ito, believe ako, pag sinabihan mo, susundin talaga. Parang parang natatakot din sa akin. Kasi siyempre ako nagpapasok sa kanya, di ba? Yung respeto, hindi natakot yung respeto baga. Yeah, sorry ha. Kasi bakit naman siya matatakot sa akin, di ba? Hindi naman tayo kakain ng tao. So, believe ako sa tao na to. Kasi sabi ko, alalay lang sahon, alalay lang sa takbuhan para ang truck mo ay makakarating ka ng maayos dun sa pupuntahan mo. Alalay lang talaga siya. Isipin mo kanina, alas 4 pa yan. Doon sa, bago lulusong doon sa Hirosin. Nabutan ko pa nung oras na ngayon. Di ba? Labas mo yung washer dong. Yan na. Dito, kailangan natin dito washer. Washer ang truck. Labas mo. Driver din mo ba tawagi? Tara. Okay na. Okay na. Sige na. So yun, what's up mga bay? Ngayon lang tayo papasok. Medyo natagalan tayo kasi tawag ito, kinonfirm pa ng maayos yung bayad natin sa barko. Tulog pa si Busoswa, siya dahil kay Busoswa. Ngayon, usad na tayo. Gabi na tayo. Pasok na tayo sa loob ng pier kasi tawag niyan, alas 10 yung natin, alas 10 yung loading natin. At nga pala, ganda pala ng camera ng cellphone na to mga bay, no? Ang ganda, nakasit siya sa, para siyang GoPro na yung automatic yung video niya, naka 1080. Ang ganda. So yun, alis na tayo. Nakalimutan ko nga lang bumili ng holder ng cellphone. Dapat pala talaga may holder ako ng cellphone. Tsaka tawag ito, itong cellphone na to mga bay, may stabilizer. May tawag ito, yung kumbaga mayroon siyang stable, anong tawag yan? Hindi siya shakis. So may anti-shakis siya. So yun, dandahan na tayo. Baka siguro bibili ako dito sa Matnog kung may binibenta sila. Kasi ang hirap kasi mga bay pag gagamitin ko yung GoPro. Yung baga saksak sa mag video sa GoPro, tapos pag mag-i-edit ako saksak sa cellphone. Ito namang ang mga cellphone ngayon mga bay, built-in na talaga kadalasan ng mga memory card. So hassle para sa akin, saka minsan tinatamad na ako mag-edit. Ang dami kong i-edit sa GoPro bro, hanggang ngayon wala pa akong na-edit na isa. Kaya para sabi ko, cellphone na lang muna gagamitin natin. Bala kong bumili ngayon ng drone ang gusto kong bilhin mga bay. Kaya sana makabili tayo ulit ng drone. Saka okay naman din ang quality ng video sa cellphone na to mga bay, for vlogging talaga siya. Kunti lang ang truck dito sa Matnog dahil naubos na. Nung mahal na araw, ang dami daw dito ang truck. Ngayon wala na, kunti na lang Ang mga bata grabe mga tricycle dito sa Matnog, ginawang chipuki na. Mayroon bang tablod? Mayroon pang angka sa likod Lupit talaga ng tricycle dito. Tandahan lang usad. Ang quality ng camera sa cellphone na to mga bay, parang yung yung DJI, yung Hero 3. Yung mga ganyan halos ang quality. Hero 3 o Hero 2. Malinaw siya
Katulin ni Bay kanina, oh. Grabe, tos Bay mong overtake sa amin kanina, ha. Sit out sa'yo ba, di? Takbo ng ano. Saan ka lang ang takbo ng ano? Dandahan lang talaga yan siya. Panggapang lang. Gapang lang dong. First time niya ngayon maglubid, mga Bay. At first time niya ngayon magtawid sa trailer. Mag-drive ng trailer na tawid agad. Yan. Pilit tayo ng holder para hindi tayo mahirapan. Parang ganyan na lang sana. Ganda talaga ng camera tong cellphone na to. Para talagang GoPro. Camera tong cellphone na to, parang GoPro. Uy, mayroon dito. Sino kaya ito? Ah, hindi pala to, ano? Power hole. Kala ko power hole. Dito na tayo sa loob. Tas bili kayo ng ano? Bili kayo ng gasol. Sila, bilang Ano, nagkakaroon gasol siguro? sila. Oo, wala. Oo, para kuhan. Tawag yan. Butas lubid. Anong lubid na? 40 footer. Tinit sa? Quadruple. 40 footer. Ayun po ito. 40 footer, quadruple. Para magdungag na lang mo. Dito na pa ni Usto. Palit mong isda. Kilaw nun o kuhan. Apa may yung mga tubig na ano. Naigalon dito sa likod, di ba? Oh. Isa rin nakakuhan na ba? Isa rin ang kaliro. Palit mong kaldero. Papalitan sila kaldero. Pati plato. Oo, plato. Palit mo gina sila kaldero. Bisa kita magpalit ng kaldero. Charge na sa truck. Nagigan na natin boss. Kato ng dako-dako, no? Ha? Kato ng sudo, mga baso. Gagawan mo. Oo, kato na ako. Pwede pang sabaw ba? Oo, ganit sa ba? Makasabaw. Grabe, Anthony, oh. Kinansiya nila. Kuya, okay, magpadagan na. Sigidas ay patag kong gahon. Grabe. Sigidas. Anindot hinunang yung style. Kay, kuhan, pero og magdali lagi, ras ang biyahe. Sa bagay, okay po na. Kung ako po, okay na po ng kinunsyal. Safety pa kayo. Ang problema, kaya na may kliyente na nagmadali. Basta na yung mutapan lagi na mga single motor. Kaupo dyan pag aragada. Kaupos na so. Gay, delikado sa habitan eh. Nawa mo hinun ni sabit. Mubo man to. Tapos palitin ko holder dong ha. Cellphone. Oo. Yung parang safety, ano. Yung hawak-hawakan lang ng ganun. Wag lang yung tripod. Pangit yun. Send mo lang sa akin kung ano yung mga ano dun para makita ko. May diri ako. Grabe ni kinagahin. Ha? Grabe, nanihay ko. Nanihay ko may. Oo. Kumay, dire na. Lamig ko ang baguhan eh. Lamig bugas. Naga ito dito ah. Atong ko sa kuan, mga ito. Palit ko is kasaka ko dito. Lamadam. Alam. So yun mga bay. Ni daong na ning barko karon mga bay. Yung Poseidon na barko. Ning daong na ni. Kayo, ayan o. Pagawas sa mga truck. So sa na oras ron. Alas 8 naman siguro. Ginaron ng mga oras daong ang Poseidon. So magsugod po ni loading. Unya alas 10.
alas 9 magsugod ng loading. At di yata karos bungad sa Port Matnog. At shoutout nga pala sa lahat sa inyo, shoutout sa inyong lahat dyan, mga tropa natin, Sio, Bacolod, Iloilo, Cebu. O yun ang uwi natin ngayon mga bay. At yun nga, sana magkakawa tayo ng Bacolod, no? Pa ano natin, Iloilo natin. Sana makakawa tayo ng Bacolod. Pero may prospect talaga na Bacolod dito naman sa Cebu. Hindi nga lang sure talaga kung makukuha natin yung Bacolod na yan. Yudio self-loading Mr. Yudi Sandwest. Ang taas yung self-loading na to. Alas kasing taas dyan sa mataas pa nga yan sa trailer ko. Pero kaya karga ng bako yun mga bay. Nagidagwar ko lang sa ito. So pacheck lang natin itong ticket sa mga guard. Ay guard na yung check. Asa ka ang Poseidon? Uy, wala pa dahil Poseidon di ay. Santa Clara na itong nagkuhan di ay. Nag-unloading. Santa Clara na ito. Sakay ko na ni. Pakuhaan pa nagkuhan siguro, Coast Guard. Napat yung Coast Guard ni. Sigurado ni. Siyempre Tagana to na sila mga pay. Pakuhaan na sila mga pay. Alipay na po na sila. Tagana to mga kuhan, pangkuhan nila, normal lang natin sa ating yan na lang magpamalit nila o hindi ba, ang saba nakakabali sila yung bisyo, sigarilyo ba para dali ra kayo ni mga bay, wala na distribution basta ba. Okay na. Oo, kaba na ako to. Tabog sa. So, yan na, mana. Ari tapos to dari speaker sa wala kay kaluwag kayong pier karon. Kaluwag ang pier karon mga bay. Sus, ato tas pinakakilid gusto para unahan mo ko sa isa. Unahan mo ko sa isa. Pagkuanga eh. Ari daw, arriba. Ay, kulirat. Unahan gigos katabag ha kay. Ay. Sa gadudo sa gilid ha. Kay duha tada sa gilid. Atrasikol kay buhi pa. Asangkol atrasikol kay buhi pa. Ay, nalag Poseidon. Ayan o. Pag ginudag Poseidon o. Nalag Poseidon. Yes. Atrasikol kay buhi pa. Kung wala mundo sa Poseidon mga bay, kay busy pa kay port.
buhon makapalit ang trog drone. Palumpa na putag drone riya lapit. Ala, ni Basyo mananap. Ni Basyo. Binidyo yung mga mananap. Nagbinidyo yung mga mananap. Saya lang sasakyan natin mga bay. Poseidon. Asa tayo? 51? Parang 51 yata. Managbago na Poseidon mga bay. O diba? Sana all. Gamay na kay tractor ya. Oh. Pero dito pwede dito kay matasagabal ta mga bay. Paron, ayan, wata na lang nato na sakay mi diha paglawag lang mong kalbayog. Igora gid mi muna og sa kalbayog mga bay. Sakay na pud mi sa Poseidon papuntang Cebu. Connecting ta karon mga bay. Isa ka driver oh. So yan na, yun lang mga bay. Shout out sa inyo lahat para